What's up, bay? Magandang balita ngayon sa Rusi dahil no down payment po sila ngayon dahil nga sa crisis, no? So nasa Rusi ulit tayo ngayon, tapos titingnan natin yung Swish Mono 125. Tapos dun sa mga gustong kumuha po sa Rusi, yun nga po, no down payment po, tapos pwede nyo pa i-semi-monthly yung bayaran nyo. So yan po yung update dito ngayon sa Rusi, bay. Manood po kayo dito sa video ko, dito sa Swish Mono 125 para dun sa mga gustong kumuha nito. Bay. Maganda naman yung suspension. Hindi ko nga lang na-try itakbo to, pero yung sinakyan ko po kanina ayos naman po, malambot naman. So yung makina, kung makikita ninyo, ayan po. So syempre air cooled lang yan. Tapos dyan kagad yung air box, no? Yung air cleaner. So eto ulit ang makina, nakikita nyo yung sa clutch. So 0.8 liters yung oil. Tapos yung regular na ano, tawag yan, foot brake. Ayan, pero eto po ay disc brake na sa likod, no? So eto, napaka-choy ng ano niya, no? Ang trambucho niya. Yan po yung stock nya. Naka-alloy footrest po yan. Yung sa likod naman na tire size is 110 by 70 by 17. Yan, so medyo malapad na po. Ngayon punta tayo sa tail light. Regular lang yung ilaw sa loob, pero LED na yung mga signal lights nya.
So yan po yung monoshock niya, oh. Upright po yung monoshock, no. Minsan kasi yung mga monoshock naka slanting. So ito upright po mismo talaga. So yan, tapos na tayo sa tire size. Yung naman tawag niyan, sprocket combination 34 by 14. Tapos ito rin ay 4 speed. Yan, manual nga, all down lang po yan. Same lang din dun sa sa kadalasan na gear position ni Rusi, no. Naka down lang yan lahat eh. Yan lang po kadalasan. So ito, punta tayo sa dashboard niya. Ito yung sa harap, no. Simple lang, analog. Ito yung speedometer, tapos may odometer. Ayan, mga signal light indicators nandito. Tapos meron po tayong gear position dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Tapos materials, kadalasan. Ayan, naka-switch yung ilaw. So dito yung signal light. Ito yung mga ginagamit dati, yung mga wave type nila, yung NF100, 110, mga ganyan. So ito yung mga materials. So parang yung sinaunang batch ba ng mga materials na gamit nila. Yan. So wala namang problema dyan sa materials, okay lang yan. Nabibili naman yung mga aftermarket ito, so no problem there. May choke, ayos lang. Clutch, patingin. Ay nako, ang lambot. Ayos yung clutch ah. Normal ba to? Parang sobra sa lambot naman yata. Tingnan nga natin yung clutch. Normal nga, no? Ayan, gumagalaw naman. Okay. Brake. Okay lang. So napansin nyo nga pala, disc brake lahat, no? Front and back. Pero ito medyo malalim yung yung tawag yan, yung hila mo dun sa brake. So napansin ko pati nga yung foot brake eh. Ayan, no? Malalim pa rin. Siguro dun sa na yan, sa spring na yan. Kasi di ba dapat pag ang tawag niyan, disc brake, konti lang yung apak mo dun, di ba? Eto, lalim eh. Doble yata sa kadalasang apak ng disc brake eh. Anyway, gumagana naman. Yan, yun yung importante mga bay, di ba? At least gumagana yung di ba yung pag-brake mo, ayan. So, nahihinto naman yung motor, so walang problema dun. Dito nga pala sa ilalim, eto, naka-extended yung niya, yung para dun sa tail light. So basically natatanggal to. Yan, may mga tornilyo. Kaya nga pala may mga nakikita akong gumagamit nito, wala nang tail light tsaka yung signal light eh. Parang ginawa nila ng ibang ilaw, tsaka yung mga LED lang, yan, dinidikit dito. So tinanggal to. Tapos yung iba, pinalitan nila yung plate holder, no? Yung dito lang sa yung sa gulong lang, di ba? May mga mudguard na ganyan eh. Tapos naka carbon fiber yung mga niya. Ito, yung sa mud fender din. No, so simple lang naman si switch mo, no? Yung presyo nga pala nito nasa 40,000 lang. Ayan, di ba? Tapos ngayon wala pang down payment. So ang saya. Nasa 1,765 yung monthly.
So pag spot cash, 40,000. Pag gusto mong utangin, zero down po ngayon or no down payment. Ayan, oh. Siguro may mga may mga babayaran lang kayo doon sa registration, yung mga fees nga ganyan. So pag ako pumunta dito, siguro mag-handle lang ako ng mga 2,000 or mga ganyan siguro. 2,500 or 2,000. Ayan. Sure na yan. Ngayon tingnan natin yung niya, yung sa toolbox. Ayan. Medyo maliit kasi nandiyan na yung battery din. Oh, di ba? Battery compartment. Tapos fuel capacity nga nito nasa mga 4 liters. Not bad for a 125cc, no? So yun, ang sabi nga nila ba ay nasa mga 80 to 85 kilometers per hour lang ang tatakbo nito kasi nga 125cc lang. Pero sa tingin ko, sa mga kamote riders natin dyan, ayan, kaway-kaway po yung mga kamote riders natin. Tingin ko higit pa sa 80 to 85 yan. Ayan ho ulit, Swiss Mono 125cc manual transmission. Ayan po mga bay, no? So ulitin po natin yung presyo nga pala ng Swiss Mono 125. Etong manual is 40,000 po. Ayan, so inuulit ko po, wala pong down payment sa ngayon si Rusi. So, siguro may mga babayarin lang kayo dun sa registration fees, mga ganyan. So ang monthly nga rin nito is nasa 1,700 lang. So pag nag-rebate kayo mga 300, so it would go around 1,400 something. Ayan ho. So maraming salamat ulit sa panunood dito sa Rusi serye natin. Ito nga pala ang inyong pamansang bayan na si Bay Jihay. Reminder lang po sa lahat, no? Pag gusto nyo ng legitimate na information tungkol kay Rusi, manood na kayo ng Bay Moto. Ayan. So like nyo na yung channel, subscribe nyo na rin po para updated kayo dun sa mga videos na ilalabas natin. Yung legit information ng Rusi tsaka yung Rusco mismo. Maraming salamat po ulit. Dun sa mga areas na naka-quarantine pa po, mag-ingat pa rin po kayong lahat dyan. Tapos maghugas ng kamay, maligo araw-araw, ganyan. Mga safety routine natin, no? Para po maiwasan natin yung yung pandemic sa ngayon. So yan lang po muna sa ngayon. Para sa mga bago lang dito, hit nyo na yung subscribe tsaka yung notification bell button para po updated kayo sa mga videos natin. Maraming salamat nga pala sa sa management ng Rusi sa pag-allow nila sa atin na ginagawa natin yung mga motor nila. Tsaka special thanks din to Sir Nicky tsaka kay Sir Loy na nagpa-snack sa akin kanina. Maraming salamat po. Thanks din po kay Miss Razelyn dun sa information na binigay dun sa price.